Ang engineering ay hindi para sa mga babae, Isabel. Yan mismo ang sinabi sa akin ng sarili kong ama. Hindi ito sigaw, hindi ito galit. Mas malala pa nga. Sinabi niya ito ng mahinahon na para bang sinasabi lang niya na asul lang langit o nabasa ang tubig. Isang katotohanan na hindi pwedeng questionin, isang sampal. Pero hindi sa pisngi, kundi sa buong pagkatao ko. Nakaupo kami noon sa hapagkainan, ang amoy ng paborito naming adobo ni Mama na laging niluluto tuwing linggo ay tila nawala ng lasa. Nandoon si Papa, si Ricardo Reyes sa kabisera ng mesa. Ang hari ng aming tahanan, ang hari ng kanyang kumpanya, sa tabi niya ang dalawa niyang prinsipe, ang mga kuya ko, sina Marco at Miguel. Pinupuri niya si Kuya Marco sa bago nitong deal sa isang malaking kliyente. Tinatapik niya sa balikat si Kuya Miguel habang tinuturuan kung paano basahin ang blueprints ng isang bagong proyekto. Tawa sila ng tawa. Ang kanilang mga boses, puno ng kumpiyansa, puno ng pag-asa, puno ng kinabukasan na matagal nang nakalatag para sa kanila. Yan. Habang pinapanood ko sila, nakita ko ang ngiti sa mukha ni Papa. Isang ngiti ng isang taong panalo sa buhay. Isang ngiti ng isang taong sigurado na lahat ng desisyon niya ay tama. Isang ngiti na nagsasabing hawak niya ang mundo sa kanyang mga palad at sa mundong iyon, ako ay isang anino lamang. Isang palamuti sa hapagkainan. Ang anak na babae na ang tanging papel ay ang ikasal sa isang mayamang pamilya balang araw. Pero ako, imbes na umiyak, imbes na magwala, ngumiti lang ako. Isang maliit, halos hindi makitang ngiti na walang sino man sa kanila ang nakaintindi. Isang ngiti na may tinatagong sikreto. Ako si Isabel Reyes. 28 anyos na ngayon, pero ang kwentong ito ay nagsimula nung 18 pa lang ako. Sa loob ng 10 taon, sinubukan kong makuha ang pagkilala ng sarili kong ama. Mula pagkabata, ako ang laging nangunguna sa klase. Nung grade 3 ako, nanalo ako sa isang national mathematics competition. Ang sabi lang niya, cute ka pala kapag naglalaro ng mga numero. Nung high school, gumawa ako ng isang scheduling app na ginamit ng buong eskwelahan namin. Lumabas pa ito sa isang maliit na artikulo sa dyaryo. Ang komento lang niya, puro computer. Ang totoong negosyo, nasa pakikipag-usap sa tao. Nung 16 na kaarawan ng mga kuya ko, binigyan sila ng tig-isang bagong kotse. Ako, isang laptop. Praktikal para sa pag-aaral mo, sabi niya. Alam niyo yung pakiramdam na kahit anong gawin mong galing, kahit gaano kataas ang mga grado mo, kahit gaano karami ang medalya mo, sa mata ng taong pinakamahalaga sa'yo, baliwala ang lahat. Para kang hangin, nariyan, pero hindi nakikita. Naririnig, pero hindi pinapakinggan. Bawat papuri para sa mga kuya ko ay isang sampal sa akin. Bawat plano para sa kinabukasan nila sa kumpanya ay isang paalala na sa kwento ng pamilya Reyes, ako ay isang extra lamang. Pero gaya nga ng sabi ko, sa gabing iyon sa hapagkainan, ngumiti lang ako dahil ang hindi nila alam, ang hindi alam ng nag-iisang hari ng aming tahanan. Habang abala siya sa pagpaplano ng hinaharap para sa mga kuya ko. May sarili na akong plano. Habang tinatawanan niya ang pangarap kong maging engineer, tinutupad ko na ito ng palihim. Ang resibo ko, ang alas ko laban sa kanilang pagwawalang bahala, ang hindi nila alam, hawak ko na sa aking mga kamay, ang isang bagay na babago sa lahat. Isang bagay na hindi nila inaasahan mula sa isang tahimik na babae na tulad ko. Hawak ko na ang acceptance letter ko mula sa University of the Philippines para sa kursong computer engineering. At sa gabing iyon, habang sila ay nagtatawanan, habang sila ay nagdiriwang ng kanilang tagumpay, tahimik kong ipinangako sa sarili ko. Hindi ako hihingi ng tulong, hindi ako aasa. At balang araw, ipapakita ko sa kanila, ipapakita ko sa kanilang lahat. Kung naramdaman mo na kahit minsan na para kang dayuhan sa sarili mong tahanan, o kung may pangarap ka na laging minamaliit ng iba, i-like at i-share mo ang video na to. At huwag mong kalimutang mag-comment sa baba. Saan kayo nanonood? Gusto kong marinig ang kwento ninyo.
Samahan niyo ako sa aking paglalakbay. Hindi naging madali ang pag-amin ko kay Papa tungkol sa UP. Ilang linggo naming pinag-awayan ito. Para sa kanya, ang pagpasok ko sa engineering ay isang malaking kalokohan, isang pag-aaksaya ng pera. Ngunit sa huli, sa pamimilit na rin ni Mama, pumayag siya. Ngunit may mga kondisyon, isang kontrata, na para bang sinasabi niya, sige, subukan mo. Tignan natin kung hanggang saan ka aabot. Kailangan kong maging summa cum laude, iyon ang sabi niya sa akin. Kailangan kong magtrabaho ng part-time para sa sarili kong gastos. At bawat linggo walang palya, kailangan kong tumawag para i-report ang aking pag-unlad. 1 taon. Binigyan niya ako ng 1 taon para patunayan na hindi lang ito isang kapritsyo. Ang buhay sa Maynila, malayo sa pamilya, ay nakakatakot at nakakapagod. Ang UP ay isang malaking dagat at ako ay isang maliit na isda na sinusubukang lumangoy laban sa agos. Dobleng kayod ako. Sa umaga estudyante, sa gabi nagtatrabaho ako sa isang maliit na bookstore sa campus. Araw-araw, ang bumubuhay sa akin ay ang takot. Ang takot na mabigo at marinig mula kay Papa ang mga salitang, sinabi ko na sayo. Ang roommate ko, si Ana, ay halos hindi na ako nakikitang gising. Sabi niya, Isabel, mag-ingat ka. Baka ma-burnout ka niyan, pero hindi ako pwedeng bumagal. Dahil ang bawat quiz, bawat exam, ay hindi lang para sa grado, kundi para sa kalayaan ko. At sa gitna ng lahat ng hirap, may isang bagay na namukadkad ang aking isipan. Sa klase namin sa algorithms, nakilala ko si Professor Santos. Isa siya sa mga pinakarespetadong propesor sa kolehiyo. Nakita niya ang isang solusyon na ipinropose ko para sa isang lab challenge. Isang ideya tungkol sa encryption. Miss Reyes, tawag niya sa akin isang araw pagkatapos ng klase. Naisip mo na ba ang commercial applications ng ideya mo? Hindi ko pa iyon naiisip. Ang tanging nasa isip ko ay kung paano makakasurvive sa susunod na araw. Pero si Professor Santos, iba ang nakita niya. Nakita niya ang isang bagay na kahit ako, hindi ko nakikita sa sarili ko. Isang potensyal. Isang kinabukasan na hindi ko kailanman pinangarap. Ang mga oras na ginugol ko sa opisina ni Professor Santos ang nagpabago sa takbo ng buhay ko. Tinulungan niya akong pinuhin ang aking algorithm at ipinakilala sa ibang mga estudyante na may parehong hilig at talino. Dito ko nakilala sina Zach, isang henyo sa coding, si Diana, na napakagaling sa user experience design, at si Marcus, na may natural na talino sa negosyo. Kaming 4, kami ang naging pundasyon. Ang aming maliit na silid sa dormitoryo ang naging unang opisina namin. Sa gitna ng mga libro, instant noodles at pangarap, isinilang ang Secure Connect. Ang ideya namin ay simple ngunit makapangyarihan. Lumikha ng isang encryption system para sa mga negosyo na hindi lamang imposibleng ma-hack, kundi madali ring gamitin. Bawat linggo tumatawag si Papa, gaya ng napag-usapan. Laging pareho ang tanong, kumusta ang mga grado? Laging pareho ang sagot ko. Mataas po. Hindi ko kailanman binanggit ang aming startup. Dahil alam ko na ang sasabihin niya, isa na namang pantasya, isa na namang kalokohan. Noong Abril ng unang taon ko, mayroon na kaming gumaganang prototype. Hinikayat kami ni Professor Santos na sumali sa taunang business competition ng universidad. Ang premyo, 2.5 milyong piso. Sabi ko, hindi pa po kami handa. Ngumiti lang siya. Mas handa ka na kaysa sa inaakala mo, sabi niya. Bago ang kompetisyon, si Mama ang tinawagan ko. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa aming ideya. Ang sabi niya, ang papa mo laging sinasabi na ang negosyo ay tungkol sa paglutas ng problema. Mukhang isang malaking problema ang nilulutas ninyo. Puno ng pag-asa ang puso ko nang tanungin ko siya. Sa tingin niyo po magiging proud kaya si Papa? Natahimik siya sandali. Siguro? Magugulat siya, sabi niya. Pero balang araw, magiging proud din siya. Ako, proud na ako sa'yo, anak. Kinabukasan, nanalo kami. Hawak namin ang isang malaking tseke na may nakasulat na 2.5 milyong piso. Ipinadala ko ang link ng balita sa mga magulang ko. Pagkalipas ng ilang oras, nag-text si Papa.
Nagbi-business ang gamit ang pera ng unibersidad. Mag-focus ka sa pag-aaral mo. Masakit. Pero sa halip na panghinaan ng loob, mas lalo pa akong naging determinado. Ang 2.5 milyong piso na iyon ang naging dugo at buhay ng Secure Connect. Sa halip na umuwi sa probinsya noong summer, nanatili ako sa Maynila. Nagrenta kami ng isang maliit na opisina, isang bodega na inayos lang namin, at binigyan ang aming mga sarili ng kaunting allowance para mabuhay. Tinawagan ko si Papa para sabihing hindi ko nakakailanganin ang suporta niya para sa 2nd taon. Akala niya, titigil na ako sa pag-aaral. Hindi po, sabi ko. Nakatanggap po ako ng scholarship. Ipagpapatuloy ko ang pag-aaral habang binubuo ang aming negosyo. Natahimik siya sa kabilang linya. Ang negosyo, Isabel, kailangan ng customer, kailangan ng kita. Sino ang bibili niyang computer program niyo? Wala akong maisagot. Dahil sa panahong iyon, wala pa kaming customer. Wala pa kaming kita. Akala ko rin, sabi niya, bago ibaba ang telepono. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isip ko. Naging gasolina ko. Nag-enroll ako bilang part-time student at ibinuhos ang lahat ng oras at lakas ko sa Secure Connect. Araw at gabi nagtatrabaho kami. Nagpipitch sa mga kliyente. At sunod-sunod ang pagtanggi. Masyado kayong bata. Sino ang magtitiwala sa security software na gawa ng mga estudyante? Isang araw pagkatapos ng 15 pagtanggi sa amin na pagdesisyonan ko. Kung tingin nila sa atin ay mga bata pa, kailangan nating magmukhang professional. Nag-rebrand kami, gumawa kami ng mga professional na materyales at inulit-ulit namin ang aming pitch hanggang sa kaya na naming bigkasin kahit tulog. At sa wakas, dumating din ito. Ang aming unang isang maliit na financial advisory firm ang nagtiwala sa amin. Noong araw na natanggap namin ang aming unang bayad, 500,000 piso, inilibre ko ang team sa isang pizza parlor. Habang nagdiriwang kami, naisip kong tawagan si Papa, pero hindi ko ginawa. Gusto kong ang tagumpay namin ay hindi na niya maitatanggi bago ko muling harapin ang kanyang pagdududa. Ngunit ang tagumpay ay may kasamang pagsubok. Habang dumarami ang aming kliyente, lumalaki rin ang mga problema. Noong summer pagkatapos ng 2nd taon, sumabog ang aming unang malaking krisis. Isa sa aming mga kliyente sa pinansyal na sektor ang nakaranas ng security breach. Hindi ito kasalanan ng aming software. Mali ang kanilang pag-install. Ngunit sa publiko, kami ang sinisi nila. Isang team ng mga bata at walang karanasan. Nagbanta sila ng demanda. Sa isang emergency meeting, nanginginig ang boses ni Marcus. Hindi natin kayang malagay sa isang demanda, sabi niya. Ang pera natin, sapat lang para sa 3 buwan. Halos 2 araw akong hindi natulog. Kailangan namin ng abogado at kailangan namin ng pera para bayaran ng abogado. Ibig sabihin, kailangan namin ng mga investor. Dati, sapat na ang kita namin para punduhan ang aming paglago. Pero ngayon, iba na ang sitwasyon. Ang sumunod na 2 linggo ay isang bangungot. Sunod-sunod na investor pitches. Paulit-ulit na pagtanggi. Maganda ang teknolohiya nyo, pero kulang sa karanasan ng team nyo. Naisip nyo na bang kumuha ng isang co-founder na lalaki? Makakatulong yon sa kredibilidad nyo. Pagkatapos ng isang nakakadurog na pagtanggi, naupo ako sa isang parke at tinawagan si Mama. Isang bagay na bihirang-bihira kong gawin kapag mahina ako. Baka tama si Papa, sabi ko, habang pinipigilan ng pag-iyak. Baka hindi talaga ako para dito. Ngunit matigas ang sagot ni Mama. Maraming beses nang nagkamali ang papa mo. Huwag mong hayaang maging tama siya ngayon dahil lang sa susuko ka na. Kinabukasan, may pitch meeting ako kay Miss Tessa Mercado ng Artemis Ventures, isa sa iilang VC firm sa bansa na pinamumunuan ng isang babae. Pagod ako, walang pag-asa. Inasahan ko na ang isa na namang pagtanggi, ngunit nakinig siyang mabuti. Nagtanong siya ng mga teknikal na tanong na nagpapakitang naiintindihan niya ang aming produkto. At pagkatapos, sinabi niya ang mga salitang nagligtas sa amin. Naalala ko ang sarili ko sa iyo 20 years ago, sabi niya. Magaling, determinado, at laging minamaliit. Mag-i-invest ako ng 25 milyong piso.
at ipapakilala kita sa pinakamagaling na tech lawyer sa Pilipinas. Halos maiyak ako sa tuwa. Ang tulong ni Miss Mercado ay hindi lang tungkol sa pera. Siya ay naging isang mentor, isang gabay, isang kakampi. Sa tulong niya, naayos namin ang gusot sa aming kliyente. Ang karanasang iyon ay nagturo sa amin na maging mas maingat at mas matatag. Ang Secure Connect ay muling bumangon, mas malakas kaysa dati. Mabilis ang aming paglago. Pagkatapos ng 3 taon ko, mayroon na kaming 15 empleyado at lumipat kami sa isang mas disenteng opisina sa Bonifacio Global City. Ang dating bodega ay napalitan ng salamin at bakal. Bawat bagong empleyado ay nagdadala ng tuwa at kaba. Ang mga taong ito, ipinagkakatiwala nila sa akin ang kanilang mga pangarap. Paano kung mabigo ako? Paano kung tama si Papa? Ang stress ay nagsimulang makaapekto sa aking kalusugan. Hirap akong makatulog. Laging sumasakit ang ulo. Bumagsak ang aking mga grado. Tinawag ako ng aking academic advisor. Isabel, kailangan mong mamili, sabi niya. Ang kumpanya mo o ang iyong degree. Hindi mo kayang pagsabayin pareho. Pinili ko ang kumpanya. Ngunit nakiusap akong manatiling naka-enroll bilang part-time. Hindi ako pwedeng maging dropout dahil iyon ang magbibigay ng kasiyahan kay Papa na tama siya. At pagkatapos, dumating ang aming breakthrough. Nakagawa ang aming team ng isang napakalaking inobasyon sa aming encryption algorithm. Mas naging secure ito. Mas naging efficient. Biglang dumami ang aming mga kliyente. Mula sa maliliit na kumpanya, lumipat kami sa mga pambansang korporasyon. Ang aming buwan ng kita ay triple sa loob lamang ng 2 buwan. Kumuha kami ng mga bihasang professional, kabilang si Jennifer na tinawag naming Tita Susan, isang veteranong Chief Financial Officer. Siya ang nagbigay ng kaayusan sa aming mabilis na paglago. Mayroon kang isang bagay na special dito, sabi niya. Pero kailangan nating bumuo ng isang napapanatiling negosyo, hindi lang isang kahanga-hangang teknolohiya. Sa tulong niya, mas naging matatag ang aming pundasyon. Nang makuha namin ang aming unang kliyente mula sa Fortune 500, isang malaking korporasyon sa industriya ng pananalapi. Sa wakas ay nagkaroon ako ng lakas ng loob na tawagan si Papa. Ito na. Ito na ang balita na siguradong hahanga sa kanya. Papa, sabi ko, hindi maitago ang orgulo sa aking boses. Ang Secure Connect po, pumirma lang ng kontrata na nagkakahalaga ng mahigit 50 milyong piso sa Allied Financial. Natahimik siya. Malaking kliyente yan paggaming niya. Pero ang mga tech company, Isabel, dumarating at nawawala. Gaano ba katatag ang negosyo mo? Mayroon na po kaming 40 empleyado. Tuloy-tuloy po ang paglago namin. Kumikita na ba kayo? Tanong niya. Hindi pa. Dahil bawat piso na kinikita namin, ibinabalik namin sa kumpanya para sa paglago. Hindi ako agad nakasagot. Akala ko rin, sabi niya. Mag-ingat ka. Huwag mong hayaan na iyan ang maging hadlang sa pagtatapos mo ng pag-aaral. Kakailanganin mo yan kapag pumutok na yung tech bubble na yan. Ibinaba ko ang telepono at para akong isang lobo na biglang nawalan ng hangin. Kailanman ba, mayroon bang sapat para sa kanya? Gabi na yon, habang sinusuri namin ang aming mga financial projection, napansin ni Tita Susan ang lungkot ko. Hindi pa rin niya maintindihan, ano? Tanong niya. Umiling lang ako. Hindi na siguro niya maiintindihan kailanman. Ngumiti siya. Ang papa ko rin, ganyan, kwento niya. Akala niya, ang mga babae ay para lang sa pagtuturo o pagiging nurse. Hindi niya kailanman nakita ang opisina ko sa Ayala Avenue. Paano niyo po hinarap iyon? Tanong ko. Tumigil ako sa paghahanap ng approval niya, sabi niya. At sinimulan kong hanapin ang respeto niya. Magkaiba ang dalawang iyon. Baka hindi mo makuha ang una, pero kaya mong hilingin ang pangalawa. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa akin. Tama siya. Titigil na ako sa pagsubok na pasayahin si Papa. Sa halip, bubuo ako ng isang bagay na napakatagumpay na ang respeto na lang ang tanging pagpipilian niya. Ang sumunod na 18 buwan ay isang ipo-ipo. Ang Secure Connect ay lumago mula sa 40 hanggang sa mahigit 120 empleyado.
2 beses kaming lumipat ng opisina hanggang sa mapunta kami sa isang makintab na gusali sa BGC kung saan ang aming logo ay nakatatak sa mga salaming pinto. Bawat umaga, ang pagpasok sa gusaling iyon ay nagbibigay sa akin ng pinaghalong pagmamalaki at takot. Napakaraming tao na ang umasa sa akin. Sa payo ni Tita Susan, nagpasya kaming kumuha ng mas malaking pondo. Sa tulong ni Miss Tessa, nakalikom kami ng 600 milyong piso sa aming Series A funding round. Ang aming kumpanya ay nagkakahalaga na ngayon ng 3 bilyong piso. Lumabas kami sa mga balita. Ipinadala ni Mama ang artikulo sa akin. Proud na proud ako sa iyo, anak. Si Papa walang sinabi. Ngunit narinig ko mula kay Kuya James na nabasa niya ito. Tinanong niya kung totoo bang ganyang kalaki ang halaga ng kumpanya mo o puro hype lang ng mga investor, kwento ni Kuya. Sa gitna ng lahat ng ito, ipinagpatuloy ko ang aking pag-aaral, isang klase bawat semestre. At isang araw tinawag ako ng aking advisor, Isabel, sabi niya, habang tinitingnan ang aking transcript. Sapat na ang mga unit mo. Pwede ka nang magtapos ngayong Mayo, nagulat ako. Talaga po? Oo, sabi niya, nakangiti. At magtatapos ka ng may karangalan. Habang papalapit ang araw ng pagtatapos, naharap ang Secure Connect sa pinakamalaking desisyon nito. Ang board ay nag-uusap tungkol sa posibilidad ng isang initial public offering o IPO. Malakas ang market ngayon, paliwanag ni Tita Susan. Handa na tayo. Ang timing ay hindi ka panipaniwala. Ang paghahanda para sa IPO ay halos kasabay ng aking graduation. 2 malaking tagumpay na darating ng sabay. Ang proseso ay nakakapagod. Walang katapusang pagpupulong. 1 linggo bago ang graduation, isinampa namin ang aming confidential filing. Tanging ang aming executive team at board lamang ang nakakaalam. Ang aking pamilya ay darating isang araw bago ang seremonya. Ito ang unang pagkakataon na makikita ko si Papa sa loob ng mahigit 2 taon. Dumating ang araw ng pagtatapos ko, isang perpektong araw ng Mayo. Nagising ako ng alas 5:30, hindi na makatulog dahil sa kaba at pananabik. Sinuri ko agad ang aking telepono. Wala pang tawag mula kay Tita Susan tungkol sa IPO pricing. Habang naliligo ako at nagbibihis, sinubukan kong mag-focus sa seremonya. Ngunit ang isip ko ay nahahati sa 2. Alas 7:15, tumunog ang aking telepono, si Tita Susan. Mayroon na tayong presyo, sabi niya. Ang rekomendasyon ay 2,000 at 200 piso bawat share. Mabilis kong kinuwenta sa aking isipan. Ang halaga ng kumpanya ay abot sa 55 bilyong piso. Kumpirmado na yan sa loob ng 1 oras, sabi niya. Ang seremonya ay magsisimula ng alas 10. Nasa gitna ako ng graduation niyan, sabi ko. Alam ko, tatawagan kita kapag opisyal na. Pagdating ko sa campus, nakita ko sila. Si Mama, ang mga kuya ko, at si Papa, nakatayo, seryoso ang mukha gaya ng dati. Binati niya ako ng isang formal na pakikipagkamay. Hindi isang yakap. Hindi isang proud ako sa'yo. Isang pagkilala lamang na natapos ko ang isang gawain. Habang naglalakad ako papunta sa pila ng mga magtatapos, narinig ko ang sinabi niya sa mga kuya ko. Buti na lang at tinapos niya ang degree. Kakailanganin niya yan kapag pumutok na ang tech bubble na yan. Ang sakit. May mga bagay talagang hindi nagbabago. Alas 9:52, nag-vibrate ang telepono ko. Mensahe mula kay Tita Susan. Presyo kumpirmado sa 2,200 piso bawat share, final valuation, 55 bilyong piso. Ang press release ay lalabas sa loob ng 15 minuto. Congratulations, Isabel. Nagawa mo. 55 bilyong piso, nagsimula na ang seremonya at pagkatapos habang nakaupo ako, nag-vibrate muli ang aking telepono galing kay Papa. Binuksan ko ito. Huwag kang umasa ng anumang tulong mula sa akin sa hinaharap. Mag-isa ka na. Para akong sinaksak. Sa lahat ng araw ito ang mensahe niya. Pagkalipas ng ilang sandali, tinawag ang pangalan ko. Tumayo ako at naglakad sa entablado. Pagbaba ko, tumunog ang telepono ko, si Tita Susan. Isabel, ang IPO ay isang malaking tagumpay. Sabi niya, malakas at masaya.
Kailangan nating mag-schedule ng press conference bilang CEO ng ₱1 bilyong kumpanya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw. Narinig ng mga tao sa paligid, ang bulungan ay kumalat. CEO, ₱10 bilyong IPO. Tumingin ako sa direksyon ng aking pamilya. Nakita ko ang mukha ni Papa. Gulat, hindi makapaniwala. Hawak niya ang kanyang telepono, siguradong nakita na niya ang balita. Ang aming mga mata ay nagtagpo. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, nakita ko ang isang bagay sa kanyang mga mata. Hindi ito pagmamalaki. Hindi ito pagmamahal. Ito ay respeto. Ang mga sumunod na araw pagkatapos ng graduation at ng aming IPO ay parang isang panaginip. Isang magandang panaginip na ayaw mo nang magising. Puno ito ng mga interview sa TV, tawag mula sa mga mamumuhunan, at pagdiriwang kasama ang mga empleyado na naging pamilya ko na. Halos hindi ako natulog, pero hindi ko naramdaman ang pagod. Ang bumubuhay sa akin ay ang tuwa. Ang tuwa na makita ang 5 taon ng hirap at sakripisyo na sa wakas ay nagbunga. Ang stock price namin ay tumaas pa at ang halaga ng Secure Connect ay umabot sa halos $1.6 bilyong. Ang personal kong share na halos 20% ay nagkakahalaga na ngayon ng mahigit $300 milyong sa papel. Mga numerong napakalaki na parang hindi totoo. Pero ang mas totoo para sa akin ay ang responsibilidad. Ang responsibilidad sa mahigit 150 empleyado, sa libu-libong shareholder, at sa milyon-milyong user na nagtitiwala sa aming teknolohiya. Sa ikalawang gabi, sa wakas ay nakauwi ako sa aking apartment. Si Papa, gaya ng inaasahan, ay umuwi na agad sa probinsya. Hindi niya siguro kinaya o ayaw niyang kayanin ang bagong katotohanan na ang anak niyang binaliwala ay mas matagumpay na ngayon kaysa sa kanya. Habang nagpapalit ako ng damit, napatingin ako sa salamin. Nakita ko ang isang babaeng pagod, pero iba. Para bang ang mga pangyayari sa nakalipas na 2 araw ay pisikal na nagpabago sa akin. Siguro, ito na ang bigat ng responsibilidad na nakikita sa aking mga balikat. Tumunog ang telepono ko. Si Miss Tessa, ang una kong investor at mentor. Kumusta ka na? Tanong niya. Sa totoo lang po, hindi ko alam, pag-amin ko. Hindi pa po lubusang nagsisink in. Tumawa siya. Ganyan talaga sa umpisa, sabi niya. Pero ang responsibilidad, ramdam agad, di ba? Sobra po. Kumusta ang naging usapan niyo ng papa mo? Tanong niya. Napabuntong hininga ako. Binati niya po ako, sabi ko. Pero klaro na kinikilala lang niya ang isang bagay na hindi na niya kayang itanggi. May mga taong hindi kayang tanggapin kapag ang kwentong binuo nila ay nasira, sabi ni Miss Tessa. Ang kwento niya tungkol sa iyo ay mabibigo ka. Ang tagumpay mo ay isang banta sa kanyang mundo, alam ko. Pero sa isang parte ng puso ko, umasa pa rin ako na sana gusto niyang mapatunayan kong mali siya. Noong gabing iyon, kumain kami ni na Mama at ng mga kuya ko. Tahimik lang kami sa simula. At pagkatapos, tinanong ni Mama ang tanong na matagal nang nakabitin sa hangin. Ano ba talaga ang nangyari sa inyo ng papa mo, anak? Kailan pa naging ganito kasira? Pinaglaruan ko ang pasta sa aking tinidor. Hindi naman po talaga ito naging buo, Ma, sabi ko. Hindi niya kailanman nakita ang potensyal ko. At nung pinili ko ang ibang landas, kinumpirma lang nito ang paniniwala niya. Narinig ko ang pag-ubo ni Kuya James. Kung tutuusin, sabi niya. Si Papa, sobrang hirap pakisamahan mula noong lumabas ang balita tungkol sa IPO. Maghapon siyang tumatawag sa kanyang investment advisor, sinusubukang bumili ng shares sa kumpanya mo. Halos mabulunan ako sa aking wine. Ano? Mukhang magandang investment daw ngayon, sabi ni Kuya, nakangiti. Ang kabalintunaan, perpekto. Pagkatapos ng ilang linggo, nakatanggap ako ng isang formal na email mula kay Papa. Iniimbitahan niya akong sumali sa board ng kanilang kumpanya. Matapos ang maraming taon ng pagmamaliit, ngayon gusto niyang gamitin ang aking business expertise. Ngunit sa gitna ng lahat ng ingay, isang bagay ang naging malinaw. Ang tagumpay, ang pagkilala na matagal kong hinanap. Nang makuha ko na ito, mabilis na nawala ang kislap nito.
Ang nanatiling mahalaga ay ang mga relasyon na nabuo ko at ang epekto ng aming ginagawa. 3 buwan pagkatapos ng aking graduation, gumawa ako ng isang desisyon. Ginamit ko ang 50 milyong piso mula sa aking personal na shares para magtayo ng Secure Connect Foundation, isang scholarship fund para sa mga kabataang babae na nangangarap na maging bahagi ng mundo ng teknolohiya at cybersecurity. Ang unang nakatanggap ng aming scholarship ay isang napakatalinong dalaga mula sa isang malayong probinsya. Ang kanyang ama tulad ng sa akin ay naniniwalang hindi para sa babae ang teknolohiya. Noong tinawagan ko siya, umiyak siya sa telepono. Binago po ninyo ang lahat, sabi niya. Ang buong kinabukasan ko po nagbukas dahil sa inyo. Doon ko naalala ang sinabi ni Miss Tessa. Ang pangako na tutulungan ko ang susunod na babaeng may napakagandang ideya. Ang tulong ay nagpapatuloy. 1 taon pagkatapos ng aming IPO, inimbitahan akong magbigay ng isang lecture sa UP. Sa parehong auditorium kung saan ako nagtapos. Habang nakatayo ako sa podium, nakita ko ang mga mukha ng mga estudyanteng puno ng pangarap. Ang tagumpay ay hindi tungkol sa pagpapatunay na mali ang iba, sabi ko sa kanila. Bagamat masarap iyon sa pakiramdam pansamantala, ang tunay na tagumpay ay ang patunayan sa sarili mo na tama ka. Na tama ang iyong pananaw, na posible ang iyong pinaniniwalaan. Sa question and answer, isang babae ang nagtaas ng kamay. Inamin po ba ng papa niyo na nagkamali siya? Natahimik ang buong auditorium. Hindi, sagot ko ng tapat. At hindi ko na kailangan na aminin pa niya. Ang pinakamahalagang aral na natutunan ko ay ang tukuyin ang tagumpay sa sarili kong mga termino, hindi sa pamamagitan ng paghahanap ng pagkilala mula sa iba. Pagbaba ko sa entablado, nag-vibrate ang aking telepono. Isang text mula kay Papa. Napanood ko ang lecture mo. Maganda ang sinabi mo. Walang paumanhin, walang pag-amin. Pero siguro, sa kanyang sariling paraan, iyon na ang isang maliit na hakbang. Ngumiti ako at ibinulsa ang aking telepono. Ang aking pagkilala, hindi na nagmumula kay Ricardo Reyes. Nagmumula ito sa daan-daang empleyado na nagtitiwala sa akin. Mula sa mga kliyente na nagtitiwala sa aming teknolohiya at mula sa mga kabataang babae na nakikita sa aking paglalakbay ang isang mapa para sa kanilang sariling mga pangarap. Ano sa tingin mo ang kwento ko? Naranasan mo na rin bang dumaan sa isang komplikadong relasyon sa pamilya habang tinutupad ang iyong mga pangarap? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba. At kung nakahanap ka ng inspirasyon sa paglalakbay na ito, paki-like, subscribe, at i-share ito sa isang taong maaaring kailangang marinig na ang tagumpay ay posible, kahit na pinagdududahan ng iba ang iyong landas. Salamat sa pakikinig. At tandaan, ang tanging pagkilala na tunay na mahalaga ay ang pagkilalang ibinibigay mo sa iyong sarili.